Dear Papa Dudut, huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Shona, isang simpleng babae mula sa Mulugan sa siyudad ng El Salvador, Misamis Oriental. Pero nakipagsapalaran sa lungsod ng Cagayan de Oro para magtrabaho bilang isang stay-in na tindera. Papa Dudut, sumulat ako sa inyo hindi lang para magbahagi ng aking kwento, kundi para gumaan ang dibdib ko. Hanggang ngayon kasi tuwing ipinipikit ko ang aking mga mata ay bumabalik ang takot, ang kilabot at ang lamig na bumaon sa sistema ko noong mga panahong yon. Gusto kong ikwento sa inyo ang isang bangungot na hinding-hindi ko makakalimutan habang buhay. Ang karanasan na muntik nang umubos sa aking katinuan. Papa Dudut, pamilyar ka ba sa Cogon Public Market? Kung nakapunta ka na rito sa CDO, alam mo siguro kung gaano kagulo, kaingay at kasikip ang lugar na ito. Lalo na kapag hapon hanggang dapit hapon. Hilera ng mga prutas, gulay, mga damit, ukay-ukay at kung ano-ano pang mga panindang makikita mo dito. Pero kapag sumapit na ang hating gabi ay unti-unting namamatay ang ingay ng mga tao. Doon lumalabas ang totoong mukha ng palengke. Isang madilim, malamig at tila abandonadong labirinto ng mga bakal at semento. Doon ako nagtatrabaho sa isang malit na stall na nagbebenta ng mga kurtina, kumot, punda at mga tela. Nagsimula ako magtrabaho doon nito lamang May 6, 2026. At dahil stay-in ako, malaking tipid sa akin ang hindi na umupa ng boarding house o magbayad ng pamasahe sa pang-araw-araw. Ang usapan namin ng may-ari ng tindahan na si Nang Marites, doon na ako matutulog sa loob mismo ng stall pagkatapos isarado ang pwesto sa gabi. Malit lang ang tindahan, Papa Dudut, may sukat lang yata itong 3 metro pabalik at 2 metro papasok. Sa gilid ay may mga nakatambak na matataas at mabibigat na rolyo ng tela na nagsisilbing harang ko mula sa daanan. At sa sahig naman, doon ako naglalatag ng manipis na foam tuwing gabi. Pagkatapos ibaba ang mabigat na bakal na roll-up door at ilakang malaking kandado. Nakakulong na ako sa loob. Ligtas naman ako sa paningin ko noon o akala ko lang pala yun. Nung unang linggo ko rito, maayos naman ang lahat, sanay ako sa hirap kaya baliwala sa akin ang init sa loob ng tindahan kapag gabi o ang amoy ng lansa ng isda. At nabubulok na gulay mula sa labas na humahalo sa maasim na amoy ng mga bagong tela. Pero habang tumatagal ang mga linggo, napapaisip na ako dahil parang may kakaiba talaga sa pwesto namin. May mga gabing bigla na lamang lalamig ang paligid kahit napatay ang electric fan. At kulob na kulob ang loob ng stall. Yung lamig na hindi galing sa hangin kundi yung lamig na tumatagos sa balat mo hanggang sa buto. Isang gabi bandang 11:00 kakatapos ko pa lamang magbilang ng benta at maglista sa logbook. Patay na ang lahat ng ilaw sa labas ng pasilyo at tanging ang munting liwanag ng screen ng cellphone ko ang nagbibigay ng liwanag sa loob ng madilim na stall. Naka-charge ang phone ko sa saksakan malapit sa tumpok na mga tela sa likuran. Hihiga na sana ako nang biglang may marinig akong kakaibang kaluskos, Papa Dudut. Parang may humihilang magaspang na plastik sa semento sa labas ng pinto at akala ko nung unay malaking dagal ang upusa. Pero ang tunog ay hindi pabalik-balik. Diretso lamang ito at humihila. Paikot-ikot sa tapat ng roll-up door namin. Biglang huminto ang kaluskos. Naging sobrang tahimik.
Yung tipong naririnig ko na ang sarili kong paghinga tapos ay nakakarinig ako ng mahihinang tapik sa bakal. Hindi katok kundi parang may maliit na palad na idinidikit at dahang-dahang ikinakaladkad pababa sa roll-up door. Kinilabutan ako ng matindi, Papa Dudut. Ramdam ko ang biglang pagtayo ng lahat ng balahibo ko sa braso at sa batok. Hindi ako makakilos sa kinakaupuan ko. Sumunod noon ay narinig ko ang isang mahinang hikbi, isang iyak ng bata. Ate, bili ka na po ng eco bag. Napakaliit ng boses, parang nanggagaling sa pinakailalim ng roll-up door. Napakapit ako sa unan ko at pigil ang hininga dahil alam kong sarado na ang buong Kogon Public Market. At imposibleng may batang pag-alagala dito sa oras na ito. Papa Dudut, bago ko pa man makuha ang cellphone ko para gawing flashlight ay biglang namatay ang screen nito. Total blackout sa loob ng stall. Kasabay noon, ang dating kulob at mainit na silid ay naging napakalamig. Kitang-kita ko ang singaw ng sarili kong hininga sa dilim, Papa Dudut. Tatlong mabibigat na katok naman ngayon ang bumanat sa bakal. At sa pagkakataong ito ay naramdaman ko ang pagyanig ng pintuan. May kung anong puwersa na parang gustong pumasok sa loob, Papa Dudut. Gusto kong sumigaw para tumawag ng gwardya sa labas. Pero parang may bumara sa lalamunan ko. Ni hindi ko may buka ang bibig ko sa sobrang takot. Nakatitig lamang ako sa dilim at nagdarasal na sana ay umaga na. Nang mapansin ko ang isang bagay sa gilid ng mga rolyo ng tela. May maliliit na bulto roon, Papa Dudut. Kahit madilim ay unti-unting luminaw ang outline ng isang maliit na tao na nakatayo sa madilim na sulok ng mismong loob ng stall ko. Paano siya nakapasok kung nakalak ang pintuan? Doon pa lang, Papa Dudut, naramdaman ko na ang tindi ng kilabot na tila ba hihimatayin ako sa takot. Yun ang unang gabi na napatunayan kong may hindi katawang taong kasama ko sa loob ng Kogon Public Market. Samantala kinabukasan ay nagpatuloy ang normal kong buhay. Nakalimutan ko na rin ang nangyari sa akin noong gabi. Pero pagsapit muli ng dilim, kung hindi ako nagkakamali, Papa Dudut, 10:00 na ng gabi noon at katatapos ko lang mag-ayos ng mga paninda para sa susunod na araw. Tinupi ko ang mga nagulong kumot, pinunasan ang mga istante at sinigurado kong walang nakaharang sa daanan. Sarado na ang karamihan sa mga katabing stall sa loob ng Kogon Public Market. Yung iba maagang umuwi na kasi medyo umaambon sa labas, kaya tanging ang madilim at madidilaw na liwanag ng ilang bumbilya. Sa mahabang pasilyo ng palengke ang natitirang tanglaw. Sobrang tahimik na ng paligid, Papa Dudut. Yung tipong bawat hakbang ko nag-e-echo sa semento. Pahiga na sana ako sa aking manipis na foam para magpahinga nang makarinig ako ng isang pamilyar ngunit nakakapanghilakbot na tunog sa labas mismo ng roll-up door. Parang may humihila ng isang magaspang at matigas na plastik sa basang semento. Dahil curious ako at medyo kinakabahan na. Dahan-dahan akong gumapang patungo sa may pintuan at sumilip sa maliit na awang sa pinakailalim ng bakal na pintuan kung saan ay dumadaan ang kaunting hangin mula sa pasilyo. Wala akong nakita kundi ang basang semento na nagniningning sa tama ng ilaw. Pero pagtayo ko para bumalik sa higaan, biglang may kumatok, Papa Dudut. 3 mahihinang katok na tila ba nanggagaling sa maliit na kamay pero may kakaibang bigat. Sino yan? Sarado na kami. Bukas na lang kayo bumalik. Pasigaw kong sabi. Medyo nanginginig ang boses ko kasi alam kong mahigpit ang mga gwardya at bawal na ang random na tao sa bahaging yon ng palengke kapag gabi na.
Walang sumagot, pero pagkalipas ng ilang segundo, narinig ko ang boses ng isang batang babae, Papa Dudut. Umiiyak siya. Ang hikbi niya ay mahina. Gumagaralgal at parang nanggagaling sa isang taong hirap na hirap ng huminga. Ramdam ko ang biglang pagtayo ng lahat ng mga balahibo ko sa katawan nang marinig ko ang mga salitang naging simula ng aking walang katapusang bangungot. Ate, bili ka na po ng eco bag. Please po ate, bilhin mo na ito. Pambili lang ng pagkain. Nagtaka ako na natatakot. Bakit may batang nagtitinda ng eco bag sa ganitong oras ng gabi sa loob ng Cogon Public Market? At bakit sa tapat mismo ng tindahan namin siya nag-aalok? Lumapit ako sa kanang gilid ng roll-up door kung saan ay may maliit na butas na sinasadyang butasin para sa kadena at kandado. Idinikit ko ang kanang mata ko roon at sumilip ako sa labas, Papa Dudut. Halos mapatid ang hininga ko at parang huminto ang tibok ng puso ko sa mga nakita ko. Sa tapat ng tindahan nakatayo ang isang batang babae na mukhang nasa 8 o 9 na taong gulang pa lamang. Marumi ang kanyang damit na may mga punit sa laylayan. Gulo-gulo ang buhok na tila ba matagal nang hindi nasusuklay. At nakayuko siya habang nakalahad ang 2 kamay niya. Hawak-hawak niya ang ilang piraso ng kulay berdeng eco bag. Pero ang pinaka-kinakatakutan ko, ang mga eco bag na hawak niya ay may mga sariwa at malalaking bahid ng dugo. Ang pulang dugo ay pumapatak pa mula sa ilalim ng bag patungo sa semento. Habang nakatitig ako, dahan-dahang itinataas ng bata ang kanyang ulo. Doon ko nakita ang mukha niya, Papa Dudut, at muntik na akong mapatili sa sobrang kilabot. Ang kanyang balat ay maputla na may mga malalaking pasa at galos. At ang kanyang mga mata ay wala ng puti. Puro itim at tumutulo ang luha ng dugo mula rito. Tumingin siya ng diretso sa butas kung saan ako sumisilip, na para bang alam niyang nakatingin ako sa kanya. Ate, tulungan mo ako. Bilhin mo na ito. Kailangan ko talaga ng pera para makauwi na ako. Patuloy na pag-iyak ng bata. At bigla niyang idinikit ang kanyang dugoang muka sa mismong butas ng kandado. Napatras ako ng mabilis sa sobrang gulat at takot, Papa Dudut. Nabitawan ko ang hawak kong flashlight na lumika ng maingay na kalog sa sahig at napaupo ako sa foam. Ang puso ko ay parang gustong lumabas sa dibdib ko sa sobrang bilis at lakas ng tibok. Hindi ako makasigaw dahil parang may mabigat na kamay na nakasakal sa lalamunan ko. Kasabay noon ay narinig ko ang sunod-sunod at malalakas na kalampag sa bakal na pintuan, na parang pilit niyang winawasak ang roll-up door para makapasok ako sa loob. Ate, bilhin mo na ito. Ate, buksan mo ito. Ang sigaw ng bata ay naging basag at nakakatakot. At tila ba naging boses ng isang halimaw. Napatakip ako sa aking mga tenga habang umiiyak at nakayuko sa gilid ng mga tela. Nagdarasal ng lahat ng alam kong dasal na sana'y umalis na siya. Naririnig ko pa rin ang pagpalo ng mga dugoang eco bag sa bakal. Kasabay ng kanyang walang katapusang pagmamakaawa na may kasamang galit. Umabot ang ganitong sitwasyon ng ilang oras na parang walang katapusan. Hanggang sa mag-alas 4 ng madaling araw kung kailan nagsimula nang dumating ang mga unang kargador sa palengke. Noon lang biglang tumahimik ang paligid at naglaho ang boses niya. Iniwan akong nanginginig at basang-basa ng malamig na pawis, Papa Dudut. Akala ko nung una ay bunga lamang ng grabing pagod at puyat ang lahat. Sinubukan kong kumbinsihin ang sarili ko na baka namamalik mata lamang ako. O kaya naman ay dala lamang ng gutom kaya kung ano-ano mga naririnig ko sa gabi.
Kaya kinaumagahan habang naglalatag ako ng mga display na tela. Sa harapan ng stall, naglakas loob akong magtanong kay Nang Susan, yung matagal ng tindera ng ukay-ukay sa katapat naming pwesto rito sa Cogon Public Market. Nay Susan, pamilyar ba kayo dun sa batang babae na naglilibot dito? Yung may dalang mga kulay berdeng eco bag. May napansin ba kayo sa kanya kagabi bago kayo umuwi? Tanong ko habang pinapagpagan ko yung mga nakasabit na kurtina. Tumingin sa akin si Nang Susan at binaba yung hawak niyang hanger at pinanliitan ako ng mga mata. Ano namang bata ang nagtitinda ng eco bag ang sinasabi mo, Shona? 9:00 pa lang sarado at secured na ito buong linya natin. Wala rin pinapasok na bata ang mga gwardya rito kapag gabi. Baka naman nananaginip ka lang ng gising dyan. Mag-ingat ka na nga. At mag-isip mo lang naman dyan sa loob ng stall matulog eh. Hindi na ako nakipagtalo pa, Papa Dudut. Pero alam ko sa kaibuturan ng puso ko na hindi ako nababaliw. Mas lalo kong napatunayan yan noong mismong araw na yon. Doon ko napagtanto na ang multong yon ay walang pinipiling oras. Kahit sikat ang araw, kaya niyang pumatay ng katinuan ng tao. Bandang 3:00 ng hapon noon, araw ng Biyernes. Kung alam mo lang kung gaano kadaming tao sa Cogon Public Market kapag ganitong oras at araw. Siksikan talaga. Ang ingay ng mga nagtatawaran, ang hiyawa ng mga naglalako ng ukay-ukay, at ang ingay ng mga tricycle sa labas. Buhay na buhay ang palengke. Abala ako noon sa pag-aasikaso sa isang mabusising customer na pumipili ng tela para sa punda at sa kortina. Habang nagsusukat ako ng tela gamit ang metro, bigla na lamang akong napatigil isang pamilyar at kakaibang lamig ang biglang bumalik sa likod ng leeg ko. Yung lamig na parang may nag-ihip ng yelo sa bato ko. Dahilan para magtayuan ng lahat ng mga balahibo ko sa katawan. Kasabay noon biglang tumahimik ang paligid ko. Nawala ang ingay ng palengke. Parang may nag-mute sa buong mundo. Dahan-dahan akong lumingon sa pasilyo sa harapan ng tindahan namin. At doon ay parang gumuho ang daigdig ko sa takot. Sa gitna ng nagmamadaling dagsa ng mga tao, nakatayo ang parehong batang babae. Suot pa rin niya ang maruming damit na may mga punit. Hawak niya ang 2 kamay na mga berdeng eco bag na punong-puno ng sariwang dugo. Umiyak siya walang tigil sa paghikbi at ang kanyang mga matang puro itim ay nakatitig ng diretsyo sa akin, Papa Dudut. Ang pinaka nakakakilabot na bahagi. Ang mga tao sa palengke ay naglalakad lang ng mabilis at tila ba walang nakikitang bata sa gitna ng daan. May mga kargador na may pasa na sako na bumabangga sa kanya. Pero tumatagos lamang ang katawan nila sa bawat paghakbang nila padiretsyo. At ang bata ay parang usok. Walang sino man ang lumilingon at umiiwas sa kanya. Ako na lang ang nakakakita sa kanya, Papa Dudut. Ate, bilhin mo na ito. Pwede mo ba akong tulungan? Kailangan ko lang pong maibigay ito kay mama. Ang boses niya, kahit siksikan ang palengke ay narinig ko ng napakalinaw. Parang bumubulong siya sa mismong loob ng tenga ko habang nararamdaman ko ang malamig niyang hininga, Papa Dudut. Biglang humakbang ang bata patungo sa akin. Ang bawat tapak ng madungis niyang paa sa semento ay nagiiwan ng basang marka ng dugo. Taranta akong napapaatras noon. Nabitawan ko ang hawak kong metro at gunting na lumikha ng malakas na tunog sa sahig. Tumamang likod ko sa istante ng mga tela. Dahilan para may ilang rolyo ang malaglag sa akin, Papa Dudut. Miss, okay ka lang ba? Bakit bigla kang namutla dyan? Parang nakakita ka ng multo.
Galit na sabi ng customer ko. Nagulat sa bigla kong pagkilos. Hindi ko siya masagot, nakafocus lamang ang mata ko sa bata na ngayon ay nasa tapat na ng counter namin. Itinataas niyang dugo ang eco bag sa mukha ko at doon ko nakita ng dugong pumapatak mula sa bag ay may kasamang maliliit na piraso ng laman. Amoy na amoy ko ang lansa ng sariwang dugo na humalo sa amoy ng sunog na gulong na biglang dinala ng hangin sa loob ng stall. Napasigaw ako ng mahina at napapikit ako ng mariin habang nakatakip ang dalawang kamay ko sa aking muka. Pagdilat ko pagkalipas ng 3 segundo, wala nang bata, nagbalik ang ingay ng Kogon Public Market. Tumingin sa akin ang mga tao sa paligid na parang nababaliw na ako. Pero nang tingnan ko ang semento sa harapan ng stall ko ay may natitirang maliit na patak ng pulang likido na unti-unting natutuyo. Doon ko nalaman, Papa Dudut, na hindi ako tatantana ng batang ito kahit na may araw. Dumating ang gabi na itinuturing kong pinaka nakakatakot at pinakamalagim na bahagi ng buhay ko, Papa Dudut. Ito yung gabi na akala ko talaga ay katapusan ko na at hindi na ako aabutan ng liwanag ng umaga. Sobrang pagod ko noon dahil maghapon akong nagbuhat at nag-ayos ng mga bagong dating na rolyo ng tela na ibinaba ng delivery truck sa Kogon Public Market. Dahil na rin sa matinding puyat at takot sa mga nakaraang gabi, bagsak ang katawan ko. Pagkababa ko ng bakal na roll-up door at pagkalas ko sa mga kandado, humiga ako kaagad sa manipis kong foam. Sobrang bigat na mga talukap ng mga mata ko. Kaya nakatulog kaagad ako nang hindi man lang nakakapagpalit ng damit o nakakapaghugas. Pero bandang 2:00 ng madaling araw, biglang nagising ang diwa ko. Ang malaking problema, Papa Dudut, gising ang isipan ko pero ang buong katawan ko ay parang semento. Hindi ko may galaw kahit na isang daliri ko lang. Doon ko napagtanto na nakakaranas ako ng matinding sleep paralysis. Nakahiga ako ng patihaya, dilat na dilat ang mga mata ko sa dilim. Nakatitig sa kisame ng stall. Sinusubukan kong itaas ang kamay ko para abutin ang cellphone ko sa tabi. Pero paralyzed talaga ako. Pakiramdam ko ay may mga nakapatong na sako-sakong bigas sa dibdib ko dahil hirap na hirap akong huminga. Sumisigaw ako sa loob ng utak ko at tinatawag ko ang lahat ng santo pero walang kahit na anong tunog na lumalabas sa bibig ko. Biglang nagbago ang hangin sa loob ng saradong stall. Ang dating kulob at mainit na silid ay naging napakalamig. Mas malamig pa sa yelo, Papa Dudut, yung tipong nakikita ko na ang puting singaw ng sarili kong hininga na lumalabas sa labi ko bawat subo kong huminga ng mabilis. Kasabay ng nakakapanghilakbot na lamig na yon, nakarinig ako ng paghikbi. Isang pamilyar na iyak ng bata, nanggagaling ang tunog sa sahig at gumagapang dahan-dahan patungo sa silid ng higaan ko. Kasabay noon ang kaluskos ng magaspang na plastik. Gusto kong ipikit ang mga mata ko pero hindi ko magawa kaya napilitan akong tumingin sa gilid gamit lang ang mga balintataw ko. At doon ay tuluyan nang nangatog ang buong kaluluwa ko. Ang batang babae nakaupo sa simento sa mismong tabi ng foam ko. Dahan-dahan niyang iniyuko ang katawan niya papalapit sa akin hanggang sa ang dugo ang mukha niya ay ilang pulgada na lamang ang distansya sa mukha ko. Amoy na amoy ko ang lansa ng nabubulok na karne at sariwang dugo na nanggagaling sa kanya. Ang balat niya ay maputlang maputla, tadtad ng mga uod, pasa at malalalim na galos na mukhang nakuha dahil sa paglalakad sa kalsada. Ang mga mata niya ay walang puti at puro itim na parang dalawang malalim na bintana ng impyerno. At may malapot na pulang dugo na walang tigil sa pag-agos mula rito patungo sa kanyang pisngi. Hawak niya
ang mga berdeng eco bag at idinidikit niya ang mga ito sa dibdib ko. Ramdam ko ang basang likido ng dugo na tumatago sa suot kong damit, Papa Dudut. Ate, bulong niya. Ang boses niya ay hindi na boses ng bata, kundi isang gumagaralgal na boses na basag na parang nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ayaw ko pang mamatay, ate. Tulungan mo ako. Kailangan ako ng pamilya ko. Gutom na sila. Bakit ayaw mo kong tulungan? Biglang nagbago ang mukha ng bata, Papa Dudut. Napalitan ng galit ang iyak niya. Ang maliit ngunit marumi at gasgas niyang kamay ay dahan-dahang lumapit sa leeg ko. Ramdam ko ang lamig ng balat niya nang dumikit ang mga daliri niya sa lalamunan ko. At bigla niya akong sinakal, Papa Dudut. Bili ka na ng eco bag, ate. Bili ka na para makauwi na ako. Sigaw niya at bawat hiyaw niya ay may kasamang talsik ng dugoang laway sa mukha ko. Sakal-sakal niya ako habang ang bigat sa dibdib ko ay lalong tumitindi. Pakiramdam ko ay puputok na ang mga ugat ko sa ulo at tuluyan na akong mamamatay sa suffocation at sa takot. Sa huling pagkakataon, gamit ang natitirang lakas sa isipan, sinigaw ko ang pangalan ng Panginoon at buong puwersa kong binaluktot ang hinlalaki ng kanang paa ko. Bigla akong napaupo ng napakabilis kasabay ng malalim na paghinga na parang galing sa pagkakalunod. Basang-basa ako ng pawis, nanginginig ang buong katawan at mabilis kong kinapa ang switch ng bumbilya sa dingding. Nang bumukas ang ilaw, lumingon ako sa likuran at maging sa gilid ng higaan ko. Wala na ang bata. Ligtas na ako. Ang akala ko ako lang nang hawakan ko ang kanang pisngi ko. Dahil may nararamdaman akong basa, tinignan ko ang kamay ko. May malapot at totoong dugo na nakapahid sa mga daliri ko. At ang mas nakakakilabot, may amoy ng sunog na gulong na naiwan sa loob ng nakasaradong stall ng Cogon Public Market. Doon ko nalaman na kung hindi ko alamin kung sino siya, baka sa susunod na gabi ay bangkay na akong lalabas dito. Papa Dudut, kinaumagahan pagkatapos ng nakakapanghilakbot na sleep paralysis na yon. Hindi ko na talaga kayang magpanggap na okay lamang ako. Nanginginig ang mga kamay ko habang nagwawali sa harapan ng stall at bawat kaluskos na mga dumaraang tricycle sa labas ng Cogon Public Market ay nagpapatalon sa akin sa sobrang gulat. Nang makita ko ni Nang Marites na namumutla. May malalalim na itim sa ilalim ng mata at halos maiyak habang nagtutupi ng kumot. Hindi na siya nagdalawang salita at pinayagan niya akong magpahinga muna ng kalahating araw. Pero hindi ako natulog, Papa Dudut. Alam kong kailangan kong gumawa ng paraan. Dinala ako ng mga paa ko sa isang maliit at masikip at medyo madilim na internet cafe sa isang eskinita, malapit lamang sa palengke. May matinding hinala ko na ang batang nagmumulto sa akin ay may kinalaman sa isang madugong trahedya na nangyari mismo sa kalsada sa harapan ng Cogon Public Market. Umupo ako sa pinakasulok ng computer, binuksan ang browser at nagsimulang mag-search sa mga local news archives dito sa CDO. Nanginginig ang mga daliri ko habang nagka-clock sa keyboard. Nag-type ako ng mga keywords. Bata patay sa Cogon Public Market, aksidente sa Cogon at nagtitinda ng eco bag na sagasaan at kung ano-ano pa. Pagkatapos ng ilang minutong pag-scroll sa mga lumang post, biglang huminto ang hininga ko sa isang video link mula sa isang sikat na local news program 2 buwan nang nakakalipas. Ang headline, batang nagtitinda ng eco bag patay matapos masagasaan ng kaskaserong jeepney sa Cogon Public Market. Driver kinuyog at binugbog ng taumbayan. Ang petsa ng balita ay April 24, 2026. Ibig sabihin, Papa Dudut, kailan lang nangyari ito? Samantala, pinindot ko ang video habang umaapaw ang pawi sa aking mga palad.
Lumabas sa screen ang isang reporter na may hawak na mic. Gabi noon at malakas ang buhos ng ulan. Nakatayo siya sa mismong kalsada sa labas ng palengke, sa tapat mismo ng hilera ng aming tindahan. Ayon sa ulat, ang batang babae ay abala sa pagtitinda ng mga eco bag sa mga huling mamimili para may pang-ulam ang kanyang nagugutom na pamilya. Nakatawid na siya sa madulas na kalsada ng isang mabilis na jeepney ang nawalan umano ng preno at dire-diretsyong sumalpok sa kanya. Ang lakas ng impact. Dahil dito ay tumalsik ang bata ng ilang metro bago pumailalim at nagulungan ng mga malalaking gulong. Ang mga eco bag na paninda niya ay nagkalat sa basang simento. Punong-puno ng sarili niyang dugo. Habang nanonood ako ay biglang nag-flicker ang screen ng computer sa internet cafe. Sumikip ang dibdib ko, ang mga computer sa katabi ko ay umayos naman ang takbo pero ang screen ko ay biglang nagbago na ang kulay. Naging madilim na pula. At sa clip ay ipinakita ng kamera ang malapitang kuha ng mga gamit ng biktima sa kalsada. Kahit blurred ang mukha ng bata, nakilala ko ang maruming puting damit. Ipinakita rin ang mga na-recover na kulay berdeng eco bag na basang-basa sa malapot na dugo. Bigla na lamang dinala ng aircon ng internet cafe ang isang pamilyar at matinding amoy. Ang lansan ng dugo at amoy ng sunog na gulong ng jeepney. Napalingon ako sa gilid ko, Papa Dudut. Sa refleksyon ng patay-sinding computer screen ay nakita kong nakatayo ang batang babae sa likod ko. Nakapatong ang dugo ang kamay niya sa sandalan ng upuan, umiiyak at tumutulo ang luha ng dugo sa balikat ko. Napatili ako ng mahina at napatalon paalis sa upuan dahilan para maglingunan ng ibang mga nag-i-internet. Nang tingnan kong muli ang upuan ay wala na siya roon pero may basang marka ng pulang likido sa sandalan. Mabilis kong binayaran ang bantay at tumakbo na ako pabalik sa palengke habang umiiyak. Siya nga, Papa Dudut, walang kaduda-duda. Ang batang nagmumulto sa akin ay ang parehong batang namatay sa trahedyang yon na malapit lang mismo sa pwesto namin. Namatay siyang may matinding takot at mabigat na pasanin para sa pamilyang naiwanan niya. Kaya naman ang kaluluwa niya ay hindi makatutok sa kapayapaan at patuloy na naglalako ng kanyang mga madugong paninda sa kadiliman. Papadudot na lamang ko ang buong katotohanan. Pero alam kong hindi matatapos ang bangungot kung hahayaan ko lang na gano'n ang mangyari gabi-gabi. Ramdam ko na ang pwesto namin ang naging tulay ng kanyang kaluluwa kasi doon sa tapat mismo nagwakas ang maikli niyang buhay. Kaya bago ko tuluyang ibaba ang mabigat na bakal na roll-up door ng stall natin sa Kogon Public Market, nang gabing yon ay naghanda ako. Bumili ako ng 7 puting kandila sa may simbahan, isang balot ng tinapay at nag-iwan ako ng 500 piso sa loob ng isang sobre. Nilagay ko ang lahat ng ito sa loob ng isang bagong kulay berdeng eco bag na binili ko sa ibang tindahan. Ipinatong ko ito sa semento sa tapat mismo ng bakal na pintuan kung saan siya laging nagpapakita. Nang sumapit ang 10:00 ng gabi, pinatay ko ang ilaw, humiga ako sa foam pero hindi ko ipinikit ang mga mata ko. Nakatitig lamang ako sa dilim at nanginginig ang buong katawan habang yakap-yakap ko ang isang maliit na rosaryo. Eksaktong 12:00 nagsimula na naman. Narinig ko ang pamilyang nakalusko sa labas. Pero sa pagkakataong ito, mas malakas at mas mabilis. At parang galit pa. May pumapalo at kumakalmot na sa bakal. Yumayanig ang buong pinto ng stall, Papa Dudut, parang may malaking puwersa sa labas. Napilit na tinutulak ang roll-up door pataas. Kasabay nun ay pumasok ang napakalamig na hangin sa may awang ng pintuan. At narinig ko ang humahagulhol na iyak ng bata. Ate, buksan mo ito. Bili ka na ng eco bag ko. Gutom na ang mga kapatid ko, buksan mo.
Ang boses niya ay naging napakalalim. Basag at umuuga sa buong dingding ng tindahan. Sa sobrang takot ko, sa halip na magtago sa ilalim ng kumot, tumayo ako at nanginginig ang mga tuhod ko at halos gumagapang ako. Papalapit sa roll-up door at dinikit ko ang mukha ko sa malamig na bakal at sumigaw ako habang umiiyak ng balisa. Napanood ko ang balita tungkol sa iyo. Hiyaw ko habang basang-basa ng luha ang mukha ko. Alam ko ang nangyari sa iyo rito sa labas. Alam kong masakit ang sinapit mo. Kaya ka naglilibot kasi kailangan ka ng pamilya mo. Pero hindi mo na sila matutulungan sa ganitong paraan. Iwan mo na ang mga eco bag na yan. Patahimikin mo na ang sarili mo. Pumunta ka na sa liwanag. Pinapangako ko ipagdarasal kita gabi-gabi. Pagkasabi ko noon ay biglang huminto ang kalampag. Naging bingi ang katahimikan sa loob ng Kogon Public Market. Pero bago ako makahinga ng maluwag, biglang may dumaan na dugo ang kamay mula sa ilalim ng roll-up door. Papadudot isang maliit, maputla at basang-basang kamay ng bata ang pumasok sa awang sa ilalim ng kinakapa ang mga paa ko. Napatras ako ng mabilis habang napapatili pa. Ang kamay ay gumagapang ng kaunti at pilit na inaabot ang dulo ng foam ko. At sa isang iglap ay narinig ko ang isang malalim na buntong hininga ng bata na parang gumaan ng pasanin. Kasabay ng huling bulong na pumasok sa utak ko. Salamat, ate. Dahan-dahang umatras ang kamay papasok sa ilalim ng pinto. Nawala ang nakakapanghilakbot na lamig at napalitan nito ng normal na init ng palengke. Kinaumagahan hindi ko na hinintay na sumikat ng husto ang araw. Maaga ako nag-impake ng lahat ng gamit ko sa isang malaking bag at nang buksan ko ang roll-up door, tiningnan ko ang eco bag na iniwan ko kagabi. Papadudot wala na roon ang tinapay at sobrang may pera. Pero ang 7 puting kandila ay natunaw na tila ba sinindihan ng kung sino at ang semento sa paligid nito ay may natuyong marka ng maliliit na yapak ng dugo ang paa patungo sa kalsada. Nagpaalam ako kaagad kay Nang Marites na mag-resign na ako at babalik na ako sa lugar ko sa El Salvador. Habang nakasakay ako ng tricycle paalis ng Kogon Public Market. Tumingin ako sa kalsada kung saan siya huling nasagasaan. Wala na ang bata, tahimik na ang paligid pero ang kilabot ng kanyang madugong eco bag at ang boses niyang sumasakal sa akin sa dilim ay hinding-hindi mawawala sa alaala ko habang buhay. Yan ang aking kwento, Papadudot. Sana po ay magsilbing paalala ito sa lahat na mag-ingat palagi. Dahil ang bawat sulok ng ating daigdig ay may mga kwentong hindi natin inaasahang magpapakita sa atin sa dilim. Nagpapasalamat, Shona. Napakabigat at nakakapanghilakbot ng binanas mo, Shona. Hindi bihirang trauma ang makaharap ang isang ligaw na kaluluwa na may bitbit na ganong katinding lungkot at karahasan sa kanyang nakaraan. Natural lang na hanggang ngayon ay nakakaramdam ka pa rin ng takot tuwing ipipikit mo ang iyong mga mata dahil ang sleep paralysis at mga pisikal na senyales na nakita mo ay patunay na naging masyadong malapit sa iyo ang mundong kabilang buhay. Ang pinakamahalagang hakbang na nagawa mo ay ang pagpapakita ng tapang sa huling gabi. Hindi mo siya pinagtabuyan ng may galit kundi hinarap mo siya ng may pag-unawa at malasakit. Na siyang malamang na nagbigay sa kanya ng kapayapaan para tuluyang lumisan. Para sa iyong sariling kapakanan, makabubuting bigyan mo ang iyong sarili ng sapat na panahon para makapag-relax at makabawi sa probinsya. Ang paglayo sa Kogon Public Market ay tamang desisyon para sa iyong mental at emosyonal na kalusugan. Kung sakaling bumalik ang mga panaginip o ang pakaramdam ng takot, ipagpatuloy mo lamang ang pagdarasal, hindi lang para sa iyong proteksyon kundi para na rin sa tuluyang pagtawid ng kaluluwa ng bata. Kung magpapatuloy ang bigat sa iyong dibdib ay huwag ding mag-atubiling humingi ng suporta sa pamilya o sa mga profesional na pwedeng makatulong sa iyo na iproseso ang trauma ng karanasang ito. Ipinapaalala ng karanasang ito na ang bawat sulok ng ating paligid lalo na ang mga pampublikong lugar
na saksing buhay sa mga trahedya ay may mga nakatagong kwento ng pagdurusa na madalas na hindi natin napapansin. Ipinapakita nito ng mga kaluluwang hindi matahimik ay madalas na naghahanap lamang ng makikinig at magpapadama sa kanila na hindi sila nakalimutan sa kabila ng marahas nilang pagkakitil. Higit sa lahat ay isa itong matinding babala sa mga driver at sa bawat mamamayan na ang bawat kapabayaan sa kalsada ay may katapat na buhay at pamilyang nawawasak at ang hustisya o kapayapaan ay hindi lamang para sa mga nabubuhay kundi maging sa mga maagang kinuha sa atin. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Kami po ay napapanood sa Spotify at sa YouTube channel. Maraming salamat po. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Hello mga ka-online, si Papa Dudut po ito. Nagustuhan niyo ba ang kwento natin ngayong araw? Pwede kayong mag-post ng inyong mga komento at huwag din kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po.